Grabe yung binibigay na good vibes at energy ng mga kabataang estudyante dito sa Mayamot National High School, Antipolo City! Totoo yan. Parang kaya mo hindi pa sila nandito since umaga. Totoo. Totoo yan. At syempre, no, base pa lamang sa ingay ninyo at energy ninyo, mukhang ready na kayo magpakawala ng hot takes ngayong araw. At alam nyo ba, Trisha, nag-research lang ako ng mga few trivia sa school na ito. Wow, ang daming time. Okay, alam nyo ba na ang Mayamot National High School ay nagsimula dati bilang extension campus ng Antipolo National High School? At alam nyo ba, nagsimula lang ang school na ito noong 1999 na may 7 classrooms at wala pang 600 na estudyante. Ngunit ngayon, tignan nyo naman, di ba? Isa na ang Mayamot National High School sa mga paaralang patuloy na humuhubog ng libu-libong kabataang na taga-Antipolo. Kaya sigurado akong marami dito ang may opinyon sa pag-uusapang debate natin ngayon. Mula sa action games, shooting games, hanggang sa mga open world battle games, hindi makakailang malaki ang naging bahagi nito sa kultura ng mga kabataan ang mga video games natin. Pero kasabay ng paglakas ng industriya ng gaming, lumalakas din ang mga panawagan na higpitan o ipagbawal ang mga larong may matinding karahasan. May mga nagsasabing nagiging sanhi daw ito ng agresibong pag-uugali at pagno-normalize ng karahasan sa mga kabataan. Pero para naman sa iba, walang sapat na ebidensya nagpapatunay na ang video games ang dahilan ng tunay na karahasan. Kaya naman, ang malaking tanong sa ating bayan na pagdedebatihan natin ngayon, Pag-ban sa mga violenteng video games, dapat o hindi dapat? Ayan. So, atin ngayong kikilalanin ang mga debaters na pwede rin gamers or di tayo sure na naniniwalang dapat ipagbawal ang mga violenteng video games. I am James Bel Cagimbal Villegas in grade 12 honesty under the cluster of business and entrepreneurship. Nung nalaman ko siya, syempre, I prepared myself na in whether what side I am going to. And nung nalaman ko na I am on affirmative side, syempre, hindi na ako nagulat. And hindi na rin ako nabigla since I am able to prepare for the both side of the topic. Ako po si EJ Adarayan, mula po sa 12 Modesty under po ng cluster ng STEM. Para naman po sa preparation ko, at syempre, as usual naman po, nag-review po ako ng po ng mga statistical facts and ganoon na rin po sa mga batas na makakatulong sa mga reasoning po na ilalapag ko. And as a group po, nagkakaroon po kami ng mock debate upang malaman kung ano rin po ba'y maaaring iba to sa amin ng aming makakalaban. Tyrian Briggs Mayon po sa grade 12 Business Entrepreneurship strand. Mag-enjoy, magsaya, at syempre maghanda kayo dahil ang grupo namin ay hindi magpapatalo. At ngayon naman, kilalanin natin ang mga debaters na naniniwalang hindi dapat ipagbawal ang mga ito. Kilala natin din sila. I am Jillian L. Herbon, grade 12 student at Section Loyalty. I just became optimistic po nung napunta po sa amin yung side na hindi po dapat yon. Kasi marami naman na po kasing issue regarding doon sa violent video games. Na may amante. Ako po ay nasa 12 Modesty. Para po makapaghanda, syempre po nag-research ako ng mga data, mga studies about sa topic na binigay sa amin. And nag-brainstorming din po kami ng mga kagroup ko para alam namin sa isa't isa kung ano ba yung mga na-research namin and ma-share namin sa isa't isa kung ano ba yung mga nalaman namin about dun sa topic namin. Charity R. Estrellas, 11 STEM Cluster Cardinal. My message to the opposing team po is good luck kasi we'll both need it. Alin kaya ang mas matibay, ang karapatan sa malayang pagpapahayag o ang pananagutang protektahan ang mga kabataan? Ating simula ng debate sa pagbabalik ng Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates at nandito pa rin tayo sa Mayamot National High School sa Antipolo! Let's go! I love the energy at kaya naman, bago natin masaksihan ang mainit na palitan ng mga argumento, paalala lamang po ang debating ito ay isang academic exercise upang marinig ang mga magkakaibang
pananaw ng mga kabataan. Kaya naman, alamin muna natin ang rules at mechanics ng ating debate. Let's all watch this. May dalawang teams na maglalaban, ang Team Pro at Team Con, na may tig-tatlong miyembro. Ang team leaders ang unang sasalang sa ating debate. Para sa bawat tanong, may 3 rounds or lives ang bawat isa na may 30 seconds per speaker per round. Kapag sobrang intense at walang gustong magpatalo, we activate the bonus round. 1 minute and 30 seconds yan na free flow discussion. Meaning, bahala na magsagutan ang magkabilang panig. Pero kung halimbawa, hindi na makarebat ang naunang debater, pwede siyang mag-buzz para palitan ng ibang team member. Ito ang twist. Bilang mga host, may kapangyarihan kaming mag-buzz sa gitna ng laban. Kung medyo off, boring, o hindi kami satisfied sa sagot ng sinumang debater, we can buzz you out at papalitan ng ibang team member. Kaya make sure na hindi lang matalino ang sagot nyo. Dapat klaro, direkta, at convincing. Bring your best arguments. Ayan! At ngayong alam na natin ang rules at mechanics, oras na para sa pinakaaabangang bahagi ng ating episode. Ang pangunahing katanungan ay, para sa ating mga team leaders, pag-ban sa mga maituturing na violenteng video games. Dapat o hindi dapat? We stand strong on the affirmation on the motion of banning the games that are considered violence. This issue before us is not whether violence video games are entertaining, but whether the state has the duty to restrict a product that poses a substantial risk to the public welfare, especially to the children. The Philippine Constitution states that the promotion of the common good and the protection of the youth are legitimate governmental objectives, and also that we must and we always Okay, thank you, Bryle. Sige, Jill. So kami po ay pumapanig sa side na hindi dapat iban yung mga violent video games. Why? Because violent video games have become the easier scapegoat ng mga tao. Why? Because it is the easier to blame than the uncomfortable truth. Hindi naman po pwedeng palagi nating i-blame sa violent video games yung mga karahasan na nagagawa ng mga bata. Because marami mga factors na pwedeng isisi, hindi lang dapat sa video games. So may mga pag-aaral na nagsasabing ang paglalaro ng violent video games ay maaaring magpalakas ng agresibong pag-iisip or aggressive ideologies or even pag-uugali. So dapat ba itong sapat na dahilan para ipagbawal ito or may kakulangan ba tayo sa ebidensya? Is there sufficient proof to really attribute violence in attitude or ideologies to just solely video games? Brian. So, according to the American Psychological Association, it states there that the playing violence video game does not directly impact the violence behavior of the children. However, it does contribute to the aggression level of there, and that thing we cannot overlook that thing, since that is one of the underlying issues that we are currently facing in this kind of topic, no? And also, we are not considering that the violence video games contribute to the overall being violent behavior of the children, but it has a contribution that adds to the table po. Okay. Therefore, sinaad na nga sa APA, na kagaya na sinabi mo, of 2020, na there's no scientific evidence na palaging video games or violent video games yung nagkakos kung bakit nagiging maras yung isang bata. Marami tayong bansa na naglalaro ng mga video games, but yung mga bansa na yun is hindi naman yung mga naglalaro ng video games na yun is hindi naman nagiging cause kung bakit nagiging maras yung mga naglalaro na yun. So there is no scientific evidence. However, the government do not wait for scientific consensus for us to do the action. That's why we regulate alcohols, we regulate drugs, we regulate something that may harm the children, not because every user suffers, but because of the contributal factors that can affect the well-being of the children. No, these violent video games affect the moral development of the child. That's why we are aiming to ban it for the common good, not just of the user, but also the public welfare as well.
banning violent video games, hindi naman siya nakakatulong para ma-lessen yung pagiging maras ng isang bata. Kasi meron tayong, yung China, let's be specific na, yung China, Japan, and South Korea, marami silang mga gamers. Therefore, yung mga krimen na nangyayari sa kanila is mababa lang. So masabi ron na hindi pwedeng isisi palagi yung pagiging marahas ng mga tao sa mga nilalaro nilang video games. We are not merely blaming video games for the violent behavior of the children. Pero ang sinasabi namin dito that there are factors that are being considered sa pag-a-add ng aggression sa behavior ng bata. Kaya nga hindi natin kaya nga according to the Article 2 Section 30 that we shall promote and protect, the state shall promote and protect the right to health of the people, and as well in line with this according to Article 2 Section 15 that the state recognize the vital role of the youth. That's why they are aiming to protect it sa mga ganitong klaseng harm substances. So sa'yo na nga nanggaling kanina na meron tayong different factors. That's why we cannot actually blame or we cannot fully rely sa mga video gamers na naglalaro ng mga violent video games kasi there are other factors, social factors. May pwede pang isisihin na ibang reason kung bakit nagiging marahas yung isang bata. Again, we cannot actually fully blame the video games na nilalaro nila. Just because there are others, external factor doesn't mean na magbubulag-bulagan ka na. Remember na lahat ng problema nag-i-start yan sa small cause. Nagbubulag-bulagan? No, kasi you are saying kasi that we are why not... are we blaming violent video games kung bakit Okay, kagaya nga ng we sinabi are not blaming violent kagaya ng video sinabi games. ko That's kagaya why ng we sinabi ko mentioned that there kanina are factors that are being there are other considered root here. cause, hindi naman kasi palaging Oh, anong violent root cause? video What games. other root causes Bakit that- pwede naman nating na why are there children na hindi nagkakagawa ng karahasan na yon kasi nga hindi sila nagabay ng mga magulang. Yung mga social factor, yung mga nakapaligid sa kanila, hindi natin pwedeng isisi sa mga video games lang na nalalaro nila kung bakit sila ganun umasta. If you are talking about parental guidance, sasabihin ko lang sa ito na not every children have responsible parent. And So also, kung meron mang so bakit responsible sila- parents, so, that doesn't mean that so their parents bakit are sila technologically nagkakaroon ng way para literate. makalaro ng video games? If That's they don't it. have someone Because- that will, if they don't have someone that will, na kaya i-provide sa kanila yung mga pwedeng paglaruan ng mga video games. Just because you are a responsible parent doesn't mean that you are a parent that are technologically literate. Meaning, merong mga parent na magagaling mag-handle in terms of pagpapalaki ng bata, mga moral Pero values. hindi nga natin Pero pwedeng pagdating sa isisi technology, sa mga bata yung we pagiging are maras not nila. blaming the No, children. yes, you just We said are that not pwedeng blaming no, the children. biniblame mo Miss Karen. yun. We are not Biniblame mo blaming yun the kasi children. You are not no. listening. You are not No, listening. I am listening actually. No, we are not blaming the children. We are blaming the factors that could contribute to the aggression So level of just the like what I children. said, there are other Okay. factors. Thank you, Jill and Brian. Let's call on Cha and Bricks. Kung may mga pelikula, teleserye, at mga balita na naglalaman ng karahasan, bakit video games yung pagtutuunan natin ng pansin or pagtutuunan natin na ipagbawal, in your case ha? Or may natatanging epekto ba yung interactive nature ng isang game kung bakit mas doon nagfo-focus yung pag-ban? Can you answer that, Bricks? Okay, so bakit nga ba tayo magfo-focus sa mga violent video games? So first of all, meron kasi tayong binibigay ng mga ratings. Age ratings will say na nire-restrict ang mga age range sa particular na pelikula, palabas, sa TV. And so, pagdating kasi sa video games, merong freedom ang mga kabataan na i-download ang kung anumang mga laro na gugustuhin nila even though it is not right for them at mapanganib ito sa kanilang mental capability. Okay. According to the US federal crime data, during the same decade na nag-triple yung sales ng violent video games, nag-plummet down ng over 80% yung mga rate ng youth crime. So this just means na hindi nagko-contribute yung violent video games sa youth crimes. Kasi makikita naman natin na although it is interactive, it just teaches the children spatial learning, and hindi naman siya nakaka-contribute according to APA former President Dr. Sandra Scholman. It does not contribute to violent behavior, and we should be aware and caution of the politicians that are using this to make government bans. Okay, good. Okay. So sinasabi natin na hindi nakakapag-contribute. However, the study by the
De La Salle University rejects that motion or that claim dahil sinasabi dito sa study nila na nagkakaroon ng contribution para magkaroon ng aggressive behavior ang mga kabataan ranging from 9 to 10 years old sa paglalaro nila ng violent video games. So although hindi sinasabi dito na directly na nakakapag-contribute ito na gumawa sila ng krimen, but it creates a pathway for them na magkaroon ng aggressive behavior dahil sa paglalaro nila nito. According to the Republic Act 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, it identified systemic failures such as lack of parental supervision, mental health issues, poverty, and access to real firearms as the root causes of youth crime offenders. So, banning these video games will create a false sense of security among us, making us think that we're safe, when actually, it is ignoring the legal and socio-economic roots of youth crime offenders as stated in RA 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. However, that does not say that hindi naman sinasabi dito na hindi natin pinagpupukusan yung ibang factors. Hindi natin tinatanggal ito. However, we're just focusing on the violent video games dahil sinasabi dito na may mga contribution nito na negative pagdating sa pag-iisip ng mga kabataan dahil nga sinasabi sa ating Constitution, the Section 2, Article 2, Section 13 na sinasabi the state promote the safety and well-being of the children and the state should protect yung well-being ng mga kabataan para ma-avoid sila sa mga negative behaviors na pwede nilang ma-receive sa paglalaro ng violent video game. Dahil nabanggit mo kanina yung age range at rating, sige, ituhog natin doon. Dapat bang panagutin ang mga game developers kung may mga kabataang naapektuhan ng nilalaman ng kanilang mga laro? Or, responsibilidad ba ito? Sabi mo, may mga other causal factors na nabanggit sa Juvenile Welfare Act. O responsibilidad ba ito ng mga magulang at tagapag-alaga? We believe na ang responsibility para ma-prevent yung pagiging negatively affected ng mga bata sa mga violent video games ay nakarely sa mga parents at sa state because under the Presidential Decree 603 and the principle of parents patriae, which means father of the country, sa sinabi nyo kanina na paano kung yung bata ay walang responsible na magulang. It is the state's responsibility to step in as their second parent, which hindi nila masyadong ginagawa, hindi sila nakapapatuloy ng mga facilities. That's why biniblame nila sa violent video games. Thank you, Cha and Bricks. Now, pass the baton to your other team members. Kung ang isang video game ay maituturing na isang anyo ng sining o malikhaing pagpapahayag na sabi ng grupo nyo, makatarungan ba itong limitahan dahil sa nilalaman nito? Or may mga hangganan nga ba ang kalayaan or freedom sa paglikha kapag may posibleng epekto ito sa lipunan? Ito na naman tayo sa freedom of speech, freedom of art. Pero tandaan natin, freedom is never absolute. Bakit ba may mga kaso tayong libel, incitement to violation, and exploitation kung lahat pala ng gusto nating gawin ay pwede na nating gawin na walang naglilimita sa atin? At paano natin tatawagin itong unconstitutional? Ikaw na rin ang nagsabi, lahat ng free will ay may katumbas na consequences. Kaya nga yung mga game developers naglalagay sila ng age restrictions sa mga ginagawa nila, di ba? Kasi nga, violent video games isn't for children in the first place. So, sinong may kasalanan? Yung bata, yung video games, o yung magulang? Okay, to answer that question, age restriction and EPRB ay pampalubag loob lamang ng mga game developer na alam naman nila kung gaano kadali magsinungaling sa online media. Magpaka-pragmatic tayo, mamuhay tayo sa totoong mundo. Hindi natin pwedeng idikdik sa mga magulang ang kapabayaan na binibigay ng game developer kung 1.8 milyong mga kabataan ang walang mga magulang at inabandona ayon sa UNICEF at DSWD. Bakit mo sinisisi yung mga game developers? Bakit sila ba'y nagluwal ng mga bata? Correlational doesn't equal to causation. Ibig sabihin, hindi porket related sila, ayun na agad yung may kagagawan. Ayun na agad yung may kasalanan. Pero may obligasyon din sila sa lipunan. Kagaya nga ng mga magulang,
Sa ekonomiya bang ito, mas pipiliin ba nilang tutukan yung mga anak nila 24/7 na parang CCTV kaysa kumayod sa ekonomiyang nagpapahirap sa kanila para may maipalaman sa mga sikmura ng mga anak nila? Ano sa tingin nyo yung mas malaking panganib? Is it posibleng epekto ng violent games or yung pagkitil sa quote-unquote freedom of expression or freedom of speech by letting the government decide what entertainment is allowed for children? Go! Naniniwala po ako na mas greater risk yung pagpapaubaya sa government ng pagde-decide kung ano ba yung dapat ipagbawal na freedom of speech. Kasi nga, di ba may mga, hindi lang kasi yung mga bata yung dapat natin i-consider sa pagbaban ng mga violent video games eh. Yung mga game developers natin, mga gamers, mga streamers, kumikita sila sa paglalaro ng mga video games na yun. Di ba nga may problema na tayo dito sa Pilipinas na may kakulangan sa trabaho. Kung ibabad pa natin yung mga pinagkukunan nila ng pera, di ba parang... Hindi ba siya masyadong disturbing na nahahanap natin yung peace, yung stress relief sa violence? Kaya nga may age restrictions, di ba? Yun nga, di ba napakadaling magsinungaling? Sabihin mo lang na age 18 plus ka, makakapasok ka na, hindi ka nga hahanapan ng ID eh. Kanino kasalanan yun? Sa'yo pa rin, ikaw yun may gustong magsinungaling eh. Ayun nga, kaya nga dapat iba na yan ng government dahil alam naman nila ang human nature ng mga, o sabihin na natin, ng mga kabataan na for their benefits, magsisinungaling sila. Hindi naman nakakapagsinungaling ang video games, di ba? Hindi, walang buhay yan. Yung nasa tao pa rin, kung gusto niya Kaya nga magsinungaling, dapat nasa iba kanya na pa rin natin- yun. iba Hindi ng natin violent pwedeng video isisa sa games. video games yung kawalan ng responsibility ng mga bata o ng mga magulang nila. Kasi Hindi sila yung ibig may sabihin isip, sila yung na, may utak. hindi ibig sabihin na hindi naapektuhan ang mga game developers or hindi sila nako-contribute sa aggression. Paano naman yung mga kabataan na 7 years old, 10 years old na naglalaro nito na nakaka-apekto sa development nila? Na kasi ang mga kabataan is parang sponge yan. Too much exposure will i-absorb nila yon. So paano yon? So ibig sabihin ba na porket beneficial sa iba ay hindi na natin siya dapat iban? Hindi naman sila basta-basta magkakaroon ng access sa mga video games eh. Di ba? Yun, nasa magulang pa rin yan. Sinong nagbigay Kaya sa nga kanila ng hindi natin cellphone? sila Kahit pa pwedeng sabihin idikdik mong ng hindi idikdik. lahat ng bata. Ang mga magulang walang- natin, sabihin mo na, lumaki sila sa millennial, Gen X, hindi sila masyadong familiar sa mga risk na maaaring nag-i-exist sa digital world. Kaya dapat, the government should also help the parents na ma-reassure sila na ang mga anak nila na kahit pabayaan nila ay kayang mamuhay sa digital world dahil safe ito. Gaano ka ka-sure na kaya ng government ibigay sa atin kung ano ba yung dapat? Paano ka nakaka-sure na alam nila kung ano yung dapat at hindi? Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga Senate hearings, nagkakaroon tayo ng mga research. Para saan pa yung mga yun? Di ba para makakontribute sa possible solutions? Tsaka kahit pa sabihin mong hindi masyadong maalam yung mga magulang natin sa technology, di ba, dapat may Kaya nga, responsibility di ba? pa rin Kaya sila. nga responsibility Alright, pa o rin sige, yung mga anak maraming nila. salamat, guys. Palakpakan natin si EJ at Jonah. Siyempre, hindi pa tapos yung laban, no? Dahil yung mga argumento nyo ay papakinggan pa rin natin at mas patitindihin pa natin yung debate at lahat ng yan ay sa pagbabalik lamang ng Schoolmates! I love it! Nagbabalik ang Schoolmates and we're still here sa Mayamot National High School! Ayan, at syempre dahil cheer na cheer sila sa kanilang mga pambato sa ating unang round, mas malalim at umiinit ang ating talakayan ngayong araw. Pero sa round na ito, may twist dahil random ang ating pipiliin kung sino ang mga debaters na sasalang sa bawat tanong. Kaya talagang masusubok ang talas ng inyong pag-iisip at tibay ng paninindigan. Kaya naman debaters, ang ating random match-up for this round ay si Bryle at Jonah. Kung nakakapagbuo ng disiplina, strategic thinking at teamwork ang ilang mga video games, makatarungan bang husgahan ang isang laro dahil lamang sa pagkakaroon nito ng bayolenteng nilalaman? Yes, I guess that is sufficient reason that violence games should not be considered as games for entertainment. Kasi we should never tolerate violence. Hindi dapat tayo makahanap ng kasiyahan in terms of violence. You are implying that there's a freedom of speech, but
protected speech doesn't mean untouchable speech. Kaya nga merong mga cases of libel, obscenity, fraudulent speech. Lahat yan may involved na expression pero regulated by law dahil sa compelling interest ng society na meron tayo. May mga level pa rin kasi ng violence sa mga laro. Kung ibaban natin yung mga violent video games, di ba dapat iban din natin yung mga libro na may mga violent graphic content. Okay, so in terms of that, magkaiba ang books sa laro. Ang books and films are passive media while games are interactive media. In movies and books, they read, they saw violence, while in games, they are the violence, they perform violence, and they are being rewarded by being violent. Do you think that is justifiable that that you will be rewarded dahil sinapak mo yung isang player sa GTA? Ano ba sinasabi mo? Hindi naman ako marunong yan. Ang sinasabi ko, pare-parehas pa rin silang nakakapag-contribute sa behavior ng mga bata. So bakit magpo-focus tayo sa video games? Di ba? Okay, sinabi mo na hindi nga interactive yung mga nasa libro, mga films. Pero bakit pinagbabawal pa rin yun ng mga magulang sa mga anak nila, di ba? Meaning, mas effective pa rin yung pag-regulate galing sa mga magulang mismo. Actually, as what I've mentioned, hindi naman lahat may responsible parent. At saka in terms of regulation, if regulation consistently fail in attaining its objective, the state shall promote a stronger protection para sa public welfare. Kasi hindi naman lahat ng regulation natutupad, di ba? Kaya nga nag-i-implement pa ng much stronger case para makatulong in regulating, prohibiting those things para maiwasan yung pagkakaroon ng harm ng substantial risk sa public welfare. According to American Academy of Pediatrics, there is walang matibay na relationship between violent behaviors and violent video games. Kumbaga, factor lang kasi yan eh. Hindi siya yung talagang cause ng pagiging violent ng mga bata. And correlation is not equal to causation. Ibig sabihin, hindi talaga siya yung pinaka-reason, hindi siya yung root cause kung bakit naging violent yung mga bata. That is false burden that you are trying to imply, no? Kasi kahit na hindi siya yung main reason doesn't mean na hindi na natin siya titignan. Remember that every problem starts with a smaller one. Pero How can maraming you ang solve a factors bigger... Maraming factors. Bakit yung video games lang yung kailangan nating iban? So, Okay, can you give me some other factors that affect sa level ng aggression ng isang bata? unang-una na dyan, yung pamilya. Marami tayong environmental factors, mga kaibigan natin. Kung nakita kitang sinapak mo yung katabi mo, makaka-contribute yun sa violent behavior ko. That's it. Based on your example, nakita mong nanuntok yung kaibigan mo. Meaning Oo you nga, are that's being a factor. you are That being is a influenced. factor. Okay, you are being influenced. Pero in video games, you are the violence. Mas papayagan mo ba na makita mo syempre Paano mo nasabing ako yung violence? Kasi Laro syempre, nga ikaw yun, yung di ba? ikaw nga yung Nag-e-engage naglalaro lang eh. ako kung Ikaw yung ganon. naglalaro. Pero bakit ako Okay. yung tinutukoy Sa mo? GTA, Hindi sige, naman ako mag-cheat naglalaro ng violent Heso video Yam. games. Mag-cheat ako ng Heso Yam. Oh, magkakaroon ako ng kotse. Is that, di ba? Still kita na yun? maintindihan. No. You are teaching kids violence by promoting these games. Hindi kasi you I'm are not saying promoting. Ang sinasabi ko lang, hindi dapat iban kasi may mga nagbe-benefit nga doon. Okay, so you would choose corporate profits and entertainment over child protection? Wait lang. Hiwalay kasi ang child Answer my protection. question. Corporate profits over No! child protection. No nga. Yun Why? yung sagot ko. Oh, bakit Kasi ba't ba siniisip mo pa yung mga taong kumikita rather than the people that are being protected by the law? Iba naman nga kasi yun. Okay, maraming salamat. Thank you so much, Jonah and Bryle. Ang next natin ay Bricks and Jill. Dapat bang ang pamahalaan ang magdesisyon kung anong uri ng entertainment ang ikakabuti ng mga kabataan or dapat ba itong nakasalalay sa pamilya at individual? Dahil nandito tayo sa Pilipinas, the government should be the one that focuses on what will provide us the better things. Dahil sila yung namumuno sa ating bansa. Sila dapat yung pumoprotekta sa atin. Yung mga mamamayan, sila lang yung nakapaloob dito. So meaning to say, yung gobyerno pa rin yung may pinakamalaking power para mag-focus kung ano yung dapat pagtuunan ng pansin, kung ano yung dapat maibigay sa atin in forms of the entertainment and yung mga laro na pwedeng laruin ng mga kabataan. So what is the use of making a child if you're not going to take your fully responsibility of taking care of them? Kung marami tayo, kung isasaalay-alay lang natin yung
violent video games or pag-regulate ng mga violent video games sa government, then bakit hindi i-focus ng iba ng mga government natin yung iba pang mga nangyayari dito sa Pilipinas? Why are we only focusing on violent video games? Kung gusto mo na kung mas okay sa na isaalay-alay yung pag-regulate sa mga government, then bakit violent video games lang? Because it's one of the easier ways na ma-regulate ng gobyerno yung violence na pwedeng maranasan ng mga kabataan. Dahil hindi naman lahat ng mga mamamayan ay mamamonitor nila na ito yung mga nandito sa mga lugar na ito ay nakakaranas ng magandang environment. So, the violent video games are only one of the ways that government can focus para ma-regulate yung mga violence na pwedeng ma-reflect sa mga kabataan that they can receive violent behaviors and aggressive ones. So that's what I am pointing kanina. My favorite easier escape route lang kasi yung pagbaba ng violent video games ng pamahalaan. That's why mas uunahin nila yung easier way rather than confronting the uncomfortable truth. So bakit mo ibabaliwalain yung root cause kung bakit mo babaliwalain yung root cause at magfo-focus ka lang sa pinakamadaling sisihan na bagay? May mga nagsasabing ang violent in video games ay nagiging safe outlet para mailabas ang stress or frustration. And I think parang may data set that confirms that, as you guys have mentioned in the previous discussions. Nakakatulong ba talaga siya or do we have proof na nagiging normal ang karahasan dahil nagsisimula siya sa video games? Go. Okay. So, kung titignan natin sa ating local area, yung mga example, yung mga naglalaro ng Mobile Legends, sinasabi natin, sila naglalaro, minsan pa nga may mga nang tatrash talk, nagmumura, tinatrash talk nila yung mga kalaban nila kasi hindi marunong maglaro. So it's a form of violence dahil inire-reflect nila ito sa mga kalaro nila. And also kapag yung mga kabataang ito, kapag naglalaro ng Code M, hindi pwedeng istorbohin kasi rank game daw! Dahil doon, nagkakaroon ng aggression and syempre nagdadabog pa yung mga batang to kapag naiistorbo. Okay, so let's focus sa sinabi mo ng mga online games na yun, na Mobile Legends, COD M. So sinasabi mo na kapag nag-trash talk yung isang tao, is magkukos na to ng karahasan sa mga naglalaro. COD M, so kapag sinabi mo na, ay namatay ako sa COD M, kukuha ko ng baril para barilin yung pinatay ko? No, it doesn't mean that way. Ang sinasabi ko, may iba't ibang forms ng violence na pwede ma-reflect sa ibang But there are tao. also other factors. Why are we focusing only on the smallest? Yung pagbaban ng mga violent video games ay isang paraan para malesen yung problemang nararanasan ng ating bansa. If you're able to give someone an ability to play a video games, bakit hindi mo man lang magawa yung responsibilidad mo as a parent or as a guardian? Bakit Okay. Thank you so much, Jill and Bricks. Ang next ay, last but not the least, EJ and Chap. Kung maipagbabawal or kung mangyayari nga na ibaban ang mga violenteng games ngayon, ano dapat ang susunod? Pelikula, libro, mga series, o hanggang saan nga ba dapat itakda ang hangganan? Should it extend to other forms of entertainment or should it only be on video games? Go. So we believe na if ibaban din natin ang mga violent video games, might as well na iban din after na nating ma-regulate or maban ang mga video games. Ang mga pelikula, ang mga libro, ang mga other things pa na nagkakos ng violence. Dapat zero tolerance tayo sa violence. Dapat hindi natin ito ginagamit para magpasaya bilang or maging entertainment or maging stress reliever. We should not ban video games. Kahit video games man yan, hindi na dapat nating umpisahan ngayon at hayaan pang magtuloy-tuloy. Kasi paano yon? Yung mga kutsilyo na ginagamit sa pag-commit ng crimes, pag sinaksak ka ng isang bata, ibaban mo yung kutsilyo? Di ba hindi naman? And let's just call this proposal what it truly is. It's just a cheap political smokescreen. It is an act of cowardice designed to shift the blame of failed public policies onto the shoulders of tech companies and game developers.
that analogy is very, very wrong. I beg to disagree. Because ang knife, meron siyang positive and negative. Positive, nagagamit siya sa pangrecados. Negative, nagagamit siya sa pangkitil ng buhay. Pero tatanungin kita, paanong positive mechanism ng isang violent video games kung ang mismong rules nito ay pumatay o magnakaw o mang-kidnap ng iba? Anong positive impact nun? If you're looking for the positive impact, kanina pa nga sinasabi ng mga kagrupo ko, nakaka-help siya mag-vent or makapagtanggal ng stress sa mga tao na pagod. So, yun yung way niya of venting. And kung yun yung way niya of expression, sino tayo para hadlangan yun, di ba? Eh kung yun nga yung makakapag-feel better sa kanya, eh bakit hindi natin siya hayaan na gawin yun? So parang sinabi mo na rin na nakakapag-feel better ang pagkitil ng isang buhay gamit ang isang kutsilyo. Hindi naman sinasabi na yung mismong pagpatay, yung na-entertain. But sometimes, it's like obtaining the points or obtaining your objectives. Hindi lang porket pumatay ka, masaya ka na. So yun ang mali, di ba, sa mechanism. Bakit sinasabi niyo ba na porket nag-play Let ng me finish first. So yun ang mali, di ba, na ang mechanism ng isang violent video games ay rewardan ka sa paggawa ng isang maling bagay. Kaya dapat hindi natin itolerate at iban na ang mga violent video games dahil sa mechanism na meron sila. You're saying na kapag naglaro tayo ng violent video games, it can teach us kung paano pumatay ng tao. No, but it can contribute to the aggression of the children. Kasi kung ganun yung logic nyo, edi sana ako na naglalaro ng doktor-doktoran sa cellphone ko, pwede na rin ako maging general surgeon bukas, ganon. Ang mas mahalaga ba ay ang pagprotekta sa mga kabataan mula sa posible, again, possible, na masamang epekto ng mga video games o pagpapanatili ng kalayaan ng tao na pumili kung anong uri ng libangan ang kanilang tatangkilikin. Only one. Go. We believe na mas mahalaga po ang pagprotekta sa buhay or sa development ng mga kabataan dahil sila ang next generation. Hindi dapat natin hayaan na malason ang pag-uutak ng mga kabataan through too much exposure sa mga violent video games dahil sila ang kinabukasan ng ating bayan. Kaya dapat iban natin ang mga violent video games dahil it can contribute to their aggression and also freedom is never absolute. Dapat alam din nila kung ano yung tama, hindi lahat ng pwede ay dapat. So we believe po na mas mahalaga na panatiliin natin yung kalayaan because kahit na sinasabi nila na freedom is never absolute, kailangan natin ng sufficient scientific evidence para makapagawa tayo ng isang government ban. And also, they argue na what if walang masyadong time yung parents para mabantayan yung anak nila? Well, that is a very outdated view of technology. There are such things as Google Screen Time and Apple Screen Time, Google Family Link, na pwede mong i-regulate yung mga nilalaro or nakikita or nakaka-chat ng mga anak mo through your phone lang. And kung wala rin silang responsible parents, according to Presidential Decree 603 or the Child and Youth Welfare Code, and under the principle of parents patriae, which means father of the country, the government is mandated to step in as their second parent and magpapatayo dapat sila ng mga care facilities and hire sufficient child psychologists para maalagaan ng maayos and masupervise yung mga batang to. Balik natin ang floor sa team leaders. For our last part, bibigyan natin ng pagkakataon ng magkabilang panig na ibigay ang kanilang huling mensahe. Team Affirmative, you may now deliver your closing statement. So again, the affirmative side stands strong on the affirmation of banning the games that are considered that are violent. Although they argue that there are many different factors that contribute to the violent aggression of the children, doesn't mean that we can erase the impact of being able to access violent video games. And also, not all the parents, again, are not technologically literate. Kahit nasabi natin na we are living in a modern world na doesn't mean na lahat ng parents ay marunong mag-access sa technology. And also, we are on this side because we believe that banning these video games, we don't need mathematical numbers and scientific consensus in order for us to create a law that will help us in regulating this game. But kasi very evident naman in our environment na there are factors talaga that violence video games contribute to the aggression level, and there are studies that prove it as well. That's all. Thank you, Brian. Jill. So
yung side po namin is hindi po pumapayag na iban yung mga violent video games because we cannot only focus on one thing or one factors, which is yung violent video games. Marami po tayong mga factors na pwede nating ipagrelayan kung bakit nakakagawa ng karahasan yung mga kabataan. Marami rin po tayong proof na hindi naman po talaga violent video games yung nagiging sanhi ng pagiging maras ng isang bata or kung bakit sila nakakagawa ng krimen. As I said po kanina, marami po tayong bansa which is Japan, South Korea, and China na hindi po lahat ng mga naglalaro ng violent video games or ng mga video games nakakagawa po ng mga malaraas na bagay. So ayun nga po, hindi po dapat iban yung violent video games because instead of banning it, bakit hindi na lang po tayo magbigay ng age restriction? Bakit hindi na lang po natin bigyan ng hint yung mga parents na mag-guide po sila sa mga anak nila in terms of them using their phones or gadgets? Maraming salamat, Jill and Bryle. Mamaya naman ay aalamin natin sino nga ba ang kikilalaning best speaker at papakinggan din natin kung ano ang napulot at ang pulso ng ating mga kabataang Mayans dito sa Mayamot National High School. Kaya lahat ng yan ay sa pagbabalik lamang ng Schoolmates. What's up, schoolmates? Nandito pa rin tayo sa Mayamot National High School! Ayan, kung kanina napakinggan natin ang mainit na debate ng mga student debaters, ngayon naman, pakinggan naman natin ang mainit na boses ng mga student audiences natin! Mayans, it's your time to shine. Alamin naman natin kung ano nga ba ang masasabi ng mga estudyante dito sa school na to. Okay, sino ang willing mag-volunteer? Ayan, come on here. Let's go. Ito ang tanong mo. Kung ikaw ang magdedesisyon, ano ang mas mahalaga? Ang pagprotekta sa mga kabataan o ang pagrespeto sa kalayaan ng mga gamers? At sa amin po ay hindi po kami pumapayag na iban po ang violent video games dahil meron po kaming 3 reason. Una, ang violent video games ay hindi lamang para sa libangan. Ito ay naging hanap buhay na rin ng ating mga kababayan. Di ba meron nga tayong mga crisis sa Pilipinas na meron tayong mga magulang na walang trabaho. Doon tayo nagkakaroon ng problema na kailangan pang lumipad ng mga Pilipino sa ibang bansa para magkaroon ng trabaho. Dito sa Pilipinas, nagkakaroon ng trabaho ang mga tao, ang mga Pilipino, dahil sa video games, sa mga esports at sa mga streams. Sa pangalawa po, bakit pa kayo naging magulang kung hindi nyo kayang gabayan ng inyong mga anak? Sinabi nga ni Ate Jonah, bakit pa kayo nag-anak kung hindi nyo kayang maging magulang sa kanila? Ang pagbaban ng video games para sa amin ay short-term solution lamang. Bakit? Kung pagbabinan natin yung ating mga video games, meaning ba nun mawawala yung mga aggressive, yung mga bad behaviors ng ating youth? Di ba hindi? So all in all, dapat nating gabayan, dapat nating i-monitor yung ating mga magulang. I-mentor natin sila, turuan natin sila kung paano i-guide ng maayos yung ating mga estudyante o ating mga kabataan para maging maayos na user ng mga violent games na ating ginilaro sa ating pang-araw-araw na buhay. Yun lamang po. Maraming salamat from the Blue Team. Actually, nasagot niyo yung insight ko for today's episode kasi we should focus on long-term solution actually. Kasi ang mga bagay na panandalian ay lilipas din. Mag-focus tayo sa mga long-term solution na kapag nasolusyonan, magbebenepisyo ang bawat isa ng mas matagal na panahon. Okay, thank you so much sa mga estudyanteng nagbigay ng kani-kanilang opinion sa topic natin ngayong araw. Love that. At ngayon naman ay oras na, James, para alamin kung sino ang nangibabaw sa husay ng paglalahad, pagtatanggol ng paninindigan at paghahatid ng kanilang mga ideya. Always remember lahat kayo, guys, yung mga debaters natin. Palakpakan naman natin yung mga debaters natin. Sila ang nagpuwis buhay, literal. Medyo lalabas na yung litid na sa leeg kanina makikipaglaban ng kanilang ideya. Pero guys, ito nga lahat kayo ay panalo na dahil you were brave enough to really let out your ideas para mapakinggan din ng ating mga commenters, ang audience natin, And it's really bravery to be seen, to be open-minded, sa iba't ibang mga pananaw at idea.
Kaya naman, huwag na natin patagalin pa dahil nahirapan talaga kaming mamili kung sino ang best speaker at sila, ay walang iba kundi si Jonna May Amante and James Bryle Villegas! Ang main takeaway ko talaga sa topic natin ngayon is, I do not totally agree na dapat i-completely ban ang violent video games sa Pilipinas. Especially, syempre, tinatanong natin, kasalanan ba ito ng developer? No, hindi nila kasalanan to. Hindi naman sila naglalaro eh. Nag-develop lang sila ng game. Kasalanan ba to ng mga naglalaro? Kasalanan ba to ng mga taong dapat gagabay sa kanila? I think yes. Kasi kung naglalaro sila responsibly ng isang laro na may topic na violence, they should be more responsible. Dapat responsable sila mag-isip at critical sila mag-isip. Kasi ayan ang unang-unang pinasok mo eh. Diyan ka nag-enjoy. So, dapat alam nila ang pinagkaiba ng virtual world tsaka sa totoong buhay. And, syempre, kanina na-mention, no, parang, it is short-term lang talaga siya na solution if ibaban natin yung video games para lang ma-ease yung violence ng mga kabataan. Kasi marami pang factors ang maging reason para maging violent sila. We have drugs, we have gangs, we have poverty, we have lack of education na dapat masolusyonan ng government natin para hindi tayo mauwi sa violence. Correct. Actually, parang yun na-realize ko kanina nung pumasok yung tanong na limitation of freedom ba? Yung pag-ban ng games. Actually, guys, if you recall, sa older times, di ba, even consumption of books with specific topics was already being done. Yes. Di ba? Pero, the intention was not really to limit violence, but it's more of to contain the ideology. So, yung violence, essentially, dapat minumulat ka niya na may ganun palang uri ng karahasan sa mundo. And tama yung sinabi mo na, you should game responsibly kasi hindi naman kasalanan ng isang ideology na nandyan siya. What you should do to be responsible is, anong gagawin ko about it? Will I act on it? Or will I act against it? Kasi yun yung dapat itinuturo ng mga magulang at ng mga teachers sa mga paaralan. Kasi evil exists, di ba? Evil will always exist. But it only takes a few good people to limit that evil, di ba? So that's what we should always be acting on. At saka tama, it's not the video games that is the reason, di ba? It's access to guns, it's access to drugs, it's access to different forms of crime sa ating bansa na dapat solusyonan. At hindi ito natatapos lang sa video games. So sa mga gamers dyan, kalma lang kayo. Gusto muna nating pasalamatan. Siyempre, ang ating mga Mayan! So palakpakan natin ang Mayamot National High School. Sino yung mga gusto nating pasalamatan, James? Maraming salamat po, of course, sa Mayan, sa Mayamot National High School, and of course, sa mga teachers natin, sa mga facilitators, instructors, and of course, sa staffs and crews na tumulong sa atin ngayon. And of course, sa buong institution, maraming salamat po sa warm welcome ninyo sa amin. Pasalamatan ninyo ang inyong mga sarili. Palakpakan ang mga sarili. Thank you for being participative. At sana ay marami kayong natutunan. And with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmates, May pakialam ka! Thank you so